Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. May isang bayan na mas malaki siya sa Ai. Ito po ay ang Gibeon. Ay hindi nila binalak na awayin o makipaggera sa mga Israelita. Kaya nga sila ay gumawa ng isang plano na lukuhin nila si Josue pati na ang buong Israelita upang sila ay hindi magapit kung makikipagdigma sila sa kay Josue. Kaya ginawa nila ay nagsuot sila ng mga lumang damit at gayon din ay nagbaon sila kunwari ng mga luma ng pagkain, pati na yung kanilang sandalyas ay ginawa talaga nila. Sinadya nilang maging sira upang maipakita nila kay Josue, pati na sa buong Israelita na sila inanggaling sa napakalayong lugar. Napakalayong lugar. Kaya nga na sila ay dumating dito sa Gilgal na kung saan naroon ang mga Israelita ay kanilang kinausap na si Josue, pati yung matatandang tao na Joshua 9:9-11, nang tanungin sila ni Josue kung bakit sila ay naririto. Ang sabi nila, they answered, your servants have come from a very distant country because of the fame of the Lord your God. Dahil sa tagumpay ng Diyos sa pamamagitan ninyo ay nabalitaan namin na ang inyong tagumpay, kaya nga narito kami upang inyong maging lingkod. For we have heard reports of him, all that he did in Egypt, and all that he did to the two kings of the Amorites east of the Jordan, Sihon, king of Heshbon, and Og, king of Bashan, who reigned in Ashtaroth. So sa madaling salita, balitang-balita sa buong kapuluan, lalo na sa lugar ng Gibeon, yung ginawa ng Diyos mula pa kay Moses hanggang kay Josue, mula sa doon sa Ehipto hanggang sa pagdaan nila sa Jordan at hanggang magapi nila na makapangyarihan na Jericho, ganyan din ang lugar ng Ai. Kaya sagot naman dito ng Joshua 9:9-11, and our elders in all those living in our country said to us, take provisions for your journey, go and meet them and say to them, we are your servants, make treaty of us. So upang makiusap na sila ay gawin na lang nila mga tagapaglingkod dahil nga alam nila na ang Diyos ay sumasa Israel sa pamumuno ni Josue. Matatandaan po natin na yung pangako ng Diyos sa panahon pa ni Josue, at ito yung hindi kumulang na nakaraan ng mga 35 taon ng pangakuan ng Panginoon si Moses kung papaano niya makukuha yung lugar ng Kanaan o lugar ng pangako. Ito matatagpuan natin sa Exodus 23:14, at ito yung pangako. My angel will go ahead of you and bring you into the land of the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and Jebusites, and I will wipe them out. Do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces. Ito yung binigay na pangako na ang kanyang anghel ay laging sa kanya, pati na sa mga Israelita, at dadaling sila doon sa lupang pangako. Ang lahat ng mga syudad, lahat ng mga bayan, lahat ng mga lipi na nakapaligid doon sa lugar ng Kanaan na sa kasalukuyan ay doon naninirahan ay kanilang magagapi sa pamamagitan ng Panginoon. I will wipe them out. Isang napakalaking pagkakamali na ginawa ni Josue sa kanya pangunguna sa Israelita, na hindi muna siya nanalangin, hindi muna niya kinusulta ang Diyos patungkol sa gagawin niyang desisyon dito sa mga tao na nagsasabi na sila ay nanggaling sa napakalayong lugar. Tututunan natin yung dalawang pruweba, the two proofs that we are very courageous and we are so brave in our prayer in the throne of God. Unang palatandaan, pruweba, na tayo ay nakakapanalangin ng mayroong katapangan sa ating panalangin. Dapat po tayo ay kumukonsulta sa Diyos sa lahat ng bagay. Kumukonsulta tayo sa Diyos sa malalaki at maliliit na desisyon. Kumukonsulta dapat tayo sa Diyos sa anumang mga crossroads, yung mga panahon sa ating mga buhay na tila ay dadaan tayo sa napakatinding pagsubok, sa isang paglalakbay na hindi pa natin na nagagawa sa ating mga buhay. Yun yung mga crossroads na kung minsan may bagong chapter na darating sa ating mga buhay na dapat muna ay dumaan tayo doon sa napakalaking problema. Dapat tinatanong din natin ng Diyos, kinukonsulta natin siya kung tayo ay liliko sa kaliwa, kung tayo ay liliko sa kanan. Napakahalaga sa buhay natin bilang nagsasabi na tayo may pananampalataya sa Diyos, na malaki man o maliliit na bagay na ating nararanasan, dapat ay kinukonsulta natin
ang Diyos. Sinabi nga po ng Proverbs 3:5-6, napakahalaga dahil paalala po ni Haring Solomon na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon ng buo nating puso, huwag tayong mananganan sa ating mga karunungan, sa ating mga pinag-aralan, huwag tayong mananganan sa ating mga karanasan sa mga nakaraan. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay ating ipagpaubaya sa Panginoon at siyang naman ang gagawa upang ating mga daan, ang ating buhay ay laging maging maayos. Isa sa malaking problema ng mga tao na mga mananampalataya ay yung mananampalataya na sila. Nagsasabi sila na sila ay tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas, ngunit ang kanilang mga buhay ay hindi pa rin maayos. Hindi nila nararanasan yung isang buhay na ganap at kasiyasiyan na ibinigay na ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Bakit? Kasi nga ay hindi sila kumukonsulta sa Panginoon. Ang sabi nga ng kasabihan na lagi natin na napapakinggan ay laging nasa huli ang pagsisisi. Imbes na malutas ang ating problema, lalo lang nagkakapatong-patong yung mga problema natin dahil nga tayo ay gumagawa ng ating mga desisyon, hindi natin kinukonsulta ang Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang lagi ko nga sinasabi, kapag tayo, ang kalooban natin ang nasusunod, ito ay isang sintomas na tayo ay mayayabang. We are proud, we have pride in our hearts kapag hindi natin kinukonsulta ang Panginoon dahil sinasabi natin, ay mas magaling ako sa Panginoon, kaya ako na lang ang magdedesisyon sa aking buhay. Huwag nawa masumpungan ito sa atin bilang tayo ay mga mananampalataya dahil kaya tayo tumanggap sa ating Panginoon Kristo, ibig sabihin nito ang ating mga buhay ay sinusurrender natin ng buong buo sa Kanya. Share Jesus. Subscribe and Subscribe and share share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.